morning, good morning, good morning! Welcome sa Daniels, ha? Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Pahina ng monitor. Bumabalik. Kabilang po sa pangako ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa korupsyon at krimen sa Pilipinas. Ano kaya masasabi ng isa sa mga pangunahing grupo sa bansa na may ganito ring advokasya? Let's welcome back to the program Volunteers Against Crime and Corruption Founding Chairman Dante Jimenez. Good to see you again, sir. Please. Long time, Yeah, long time, Daniel. At, I'm so happy, pagka tumatawag ka sa nagtatawag ka sa akin, hindi pwedeng hindi ako pumunta rito. Hindi naman. Na-miss kita I miss you too. Naalala mo ba nung bago lumabas yung balita tungkol sa pagtakbo ni President Digong? You're actually the first who called me up and tinanong mo ako kung may problema ka ba kay Digong? Sabi mo sa akin. Kaya alam ko na ikaw yung isa sa mga nagsulong ng kandidatura ni President Digong. Ano ngayon ang masasabi mo na biglang, oops, nangyari yung kalokohan mo? Well, hindi siguro kalokohan yun, but actually, kung titingnan mo na history, malalim And wala siya talaga intention to run. Oh. Pero ganito yun, Daniel. Diba sabi ko nga sa'yo nun, seryoso ka? Oo, sabi ko ganun. Kasi ikaw yung isa na wala pang ugong ng balita nun. Wala pa. Pero alam mo, kwento ko lang kasi yung 5th anniversary ng Bicol Autonomy Movement sa Legazpi namin inold. Ito yung nagsumusulong kasi kami ng Bicol Autonomy Movement dahil para i-pattern dun sa ARMM. Okay. Sabi namin kasi, ang Bicol, bakit ganito? Di ba pa mga regions, sila pwedeng magkaroon ng autonomiya. So, I thought of inviting a friend. Ito nga si then Mayor Duterte, na very close sa VACC, sa Volunteers Against Crime and Corruption. Sabi ko, imbitahin ko kaya. So, inimbita ko. Ito, bumayag. At nag-uusap na kami ni Bongo, yung kanyang assistant, at na-set up na nga. This was, I could recall, December 15, 2014. Okay, so... Pero long friend mo na si... Matagal na. President Ang Digong. VACC kasi parang VACC at saka si Duterte, isang pusod lang yan ang inuhugutan Anti-crime, anti-corruption, anti-illegal drugs. And take note, my brother was killed by a drug syndicate in 1990. Well, yun nga isa sigurong baka hindi alam din ng ibang mga kababayan natin. Yung paano ka nag-umpisa na punta dito sa VACC, yung kapatid mo ay pinatay. Yan. At ang nagpapatay, isang involved sa sindikato ng droga. Yes, 1990 yun. And then, di ba, sunod-sunod ang patayan noon. Sila Visconde, Yes, alam mo. yes, Sila Calauro, Holtman, sila Kuchis Biboom, yung mga napatay, sila Maguan, dahil sa traffic. Anyway, just to cut this story short, matagal ko siyang kaibigan. Nakita ko talaga na ito ang pwedeng sumulong ng isang other advocacy na para kami sa Bicol ay maayos. Ito na yon, the Bicol Autonomy. And then, sabi niya sa akin, alam mo, Dante, let's go for federalism. Okay? So, doon nag-umpisa yung kanyang sorties sa federalism. Nationwide na ngayon to. From Bicol, punta ng Butuan, and then elsewhere na. Hindi niya alam na he's getting now the pulse of the people. Because of advocacy. Because, remember the BBL, di ba sa basic? Yes. It was being discussed, dinidebated. Talagang porsigiro rin si Aquino, former President Aquino, to pass this law. Pero siyempre, maraming tatamaan ng mga batas. Hindi ganun kadali kasi mag-ano ng batas So, sabi niya gano'n, ito na. So, doon siya nakita niyo yung pulso ng tao. People wants change. Okay. Hindi lang yun. At nakita rin niya yung talagang problema ng illegal drugs. Of course,
along the way. Yes. Corruption. Ayan sinisigaw ng mga kababayan natin eh. In Bicol alone, grabe ang illegal drug zone. Oh. So, yun ang nag-umpisa. So, ibig sabihin, kasama ka na talaga dun sa grupo nun pa na nagsusulong na mukhang presidente. Yes. Paano ba nag-umpisa yung ano na yun, yung usapan na yun? Kasi ako talaga, nagulat ako nung tinawagan mo ako na, kaya tanong ko siya, seryoso, sabi ko sa'yo. Tapos sabi ko, usap tayo, sabi ko, sige, pero tapos after nun, umugong na nga yung ano niya na tatakbo siya. Ilan pa kayong paano niyo bang ini-egg siya na Hindi. Actually, yung ano niya, sinasabi niya, titingnan, gano'n. Pero wala talaga sinasabing categorically tatakbo siya. And so just because of federalism movement, advocacy. So dun sa federalism ang pinag-umpisahan? Doon ang pinag-umpisahan. He wants to save Mindanao. He wants to save his fellow mga Muslims doon. Na alam mo naman ng MILF, MNLF, may Yes. ABB, meron ka pa dyan mga yung mga nagpupugot ng mga ulo. Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. So, doon talaga. And then, along the way nga, eto na yon. The October 16, last day of filing. Di ba? Ang nangyari po noon, talagang napaka-grabe. People were expecting us, including even siguro si Bongo, even his children, even his family, na eto na. Ang pagkaalam ko sa mga kasamahan namin, nagtago sa kwarto. At talaga sabi niya, hindi siya tatakbo. And I understand, kasi hindi lang naman ako ang kanyang close. Marami pa, mas marami pa diyang closer sa kanya. Pero sabi niya talaga hindi. So, gumawa ng mga paraan, si Coco Pimentel ng PDP Laban. Tapos, at iba pa mga kasamahan, na ano bang option para ma-save yung islat na yon. So, eto na si Bubut Dino, si Captain Dino, yung chairman namin sa VACC, PDP Laban. Unang-una, nag-vouch sa idea yung ibang grupo, sabi, ikaw Dante, ikaw na lang mag-ano. Hindi naman ako politiko eh. Hindi naman ako PDP Laban. So, sinuggest ko si Captain Dino. Okay. So, nakadating kay Coco ata yun. And then, eto na, na-prepare ng mga documents, blah, blah, blah. Even ako, Daniel, nainganyo ako ng ibang mga grupo. Sabi niya, Dante, tumakbo ka, Senator. Imagine that. Nakaset up na lahat. May papel na lang. Picture na lang. My God, hindi ko pa nakukonsult na pamilya ko. Siyempre, magagalit yung misis ko, lalo na. Mapokpok sa ulo. So, eto na. Ang nangyari tuloy, sabi ni etong incoming Speaker of the House, si Bebot Alvarez. Tawag kami, Pards, ano ba? Okay na, ready na aeroplano. Meron na aeroplano, susundo sa kanya, naka-standby na sa Davao. Siya na lang hinihintay. And ang dami na mga even si Jun Ebasco, si Father Jun Ebasco, so, medyo, mix information. Sa kanto lang daw. Pero yung papeles na naka-ready, dalawa yun. Isa yung siya at saka isa kay Captain Dino. Okay? Dala-dala ng isang representative ng PDP Laban, galing Pasay. Ito na yun. 4:15, I understand, naalala ko, running for Vice President si Alan Peter Cayetano. Pumasok. Yan na, Umpisa na. 4:30, andun na naman ako at pinapapirma na ako ng ng candidacy ko sa Senate. Oh my God, sabi ko, sige, bali, withdraw ko naman. Inside me, total, kaya ko naman withdraw to eh. Pirma din ako. File ako 4:30. 4:45 dapat siya magpumasok. Wala. Hindi sumipot. Anak ng pateng. Talagang, wow! Ang sasama ng loob, frustrations, yung hirap. Remember, nagturoon po ng We Will People March doon sa Luneta? Yes. Ang daming sumama doon. Kami nag-organize din doon. Mga ibang mga grupo. Talagang wala. Sabi na, so, yun ang history. Okay. That is really development. But of course, before that, ang dami mga gustong
siya talagang tumakbo because the clamor was there. Oh, pero after nun, nakausap ko pa si Bubot nagpunta dito sa akin Tapos nag-uusap kami, sabi ko, ano bang ano nito? Di sabi niya, kuya, sabi niya, tatakbo talaga. Sabi ko, buo pa rin loob mo talaga. Hindi ba ayaw na nga? Sabi niya, hindi, kaya talagang inamin naman yan na meant talaga yon para nga sa kay... Alam mo, Daniel, this is one guy na he keeps his card inside him. Siya lang. He is one guy na talagang yung isang paraan nasa kanyang dibdib. parang walang nakakaalam lahat. Para hindi nyo ako mabasa lahat. Pero ang irony ngayon is lahat, marami sinasabi, VACC kayo na Volunteers Against Crime and Corruption, no? Nakikita nila, noon pa lang, di ba tinatanong ko na nga siya, di ba magsasabong yan dahil inaakusahan siya noon ng mga death squad, etc., etc. And now, this is what is happening. Araw-araw ngayon, merong napipitik, merong bumabagsak. Are you happy with what is going on or are you somehow worried as well na teka muna, hindi kaya naman ang nangyayari ngayon sumasakay na rin ang kung sino-sinong mga loko-loko para walang habas na lang na pumatay. Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama pa rin po natin ang founding chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, Ginoong Dante Jimenez. Iba magsasabong yung konsepto na yun dahil ngayon nakikita natin patayan araw-araw halos. Talagang makikita mo yung nangyayari ngayon. Diba one way or the other, may sumasakay na dito na lalabas na against na to doon sa pinaglalaban ninyong advokasya. Alam mo, Daniel, mga kababayan, ang VACC po ay anti-crime, anti-corruption, for sa illegal drugs. And we are pro-death penalty kung meron pong batas na nandiyan. Ngayon, I've seen Davao City. And even I have slept in the park in Davao City. Kasi, siyempre, no, mga matagal na to, many years ago. Nag-inuman kami, gano'n. Naka-overdrink ako. Tapos, nakatulog ako sa park ng Davao. Pagkagising ko gano'n, Daniel, tingin nga ako muna sa relo ko. Baka nakubar ka na. Ay, buhay pa ako. You know, ilang beses na yun. Siguro twice ako nang nag-ganon. And I felt so secured in Davao City. Sino ang mayor dyan? Sino ang gumawa na ganun klaseng phenomenon? Never ako nakikita sa isang lugar sa Pilipinas. Pilipinas, ha? And even siguro sa Indonesia and other parts na you really feel secure. Tanong ka doon. Duterte, Mayor Duterte really gave as a very, very good example of how to manage the affairs of a city. One of the biggest yan in terms of land area. Yes. Pero doon ko nakita, sabi, so tinignan ko, nag-research ako. At tinignan ko naman, lalo na sa peace and order, paano ba to? See? So talagang, pag sinabi, may mga ordinances naman, ayusin nyo. Wala dapat ditong illegal drugs. Kung mali, mali. And look at that, sa years niyang inano sa Davao City, it has transformed a people. Yung mga tao doon, ugali na. Even taxi driver, sinubukan ko minsan, bigyan ko ng 150 pesos ata, 150 pesos. Binarihan pa ako eksakto doon sa meter. Sabi ko, keep the change. Sir, hindi pwede. You know, wala nga ako nakitang lugar dito sa Pilipinas na gano'n. So in other words, yung sinasabi mong conflict, okay, tinanong ko din yon. Well, katulad na nangyari ngayon dito sa now presidente na siya. How would you deal with a criminal na may baril? Tapos papauna ka ba? Kung ikaw ay pulis? Oh, come on. May mga pulis na papatay right there and there. Pero meron din naman ng mga nangyayari na talagang, kumbaga, masasabi na hindi shoot out, rub out. Yeah.
Oo. Actually, hindi lang naman nangyari yan ngayon. Matagal na yan. Okay, so I think that has to be addressed by the police also. Iimbestigahan dapat ng police yan. Even kami sa VACC, may mga nare-receive na rin kami ng mga ganung mga information. So paano ngayon nyo i-deal yan? Kasi for certain, may lalapit at lalapit sa inyo. Parang hindi ba naman mag-aatubili yung lalapit ngayon sa inyo na teka muna ano yan hindi na tayo asikasuhin nila dante yan kasi pinapayagan na nila ngayon yung ganyan. Ay, hindi namin pinapayagan yun. That is very clear. In fact, may tumawag sa akin isang pamilya na nakaburol ngayon sa Loyola, Guadalupe na victim daw to ng isang hindi pa kilala kung sino. Pinatay riding in tandem ata. Okay. At pupuntahan nga namin. Kasi napaka-komplikado kasi minsan itong mga gumagawa ng gano'n, they take advantage. Minsan pulis din eh. Yes. Dahil siyempre, siguro siya ang protector ng illegal drugs sa community. Gusto niya ligpitin yung isa. Doon mo nakikita ngayon ng marami siguro nakikita nakabulagta. Ay mapuser, ay maduwag mo ang tularan. Pero mga tumira din sa kanila. Pero siguro tumira doon. Hindi ko naman sinasabi, pulis yan. Pero baka naman, protector. Kasi maraming klaseng protector eh. You can be a barangay captain, a kagawad, a mayor, a governor, even some high officials. Ganun po. Yung mga pinangalanan ni Presidente Digong, kasama ka ba sa nagbigay ng mga listahan nun? Well, hindi naman po. Hindi naman. Honestly. Pero prior to that, meron ka bang hawak din na listahan na sarili mo na mga talagang protector ng mga illegal drugs? Well, sa VACC po kasi, we are a recipient of so many informations. But of course, these are raw informations. Yung mga pangalan na lumabas doon, lumalabas na rin yung sa amin. Okay? So, hindi na ako nagulat sa iba ron. So, pero meron bang mga nasa listahan ninyo na you have verified also na hindi pa inilalabas ni Presidente Digong or naibigay mo ba sa kanya? Wala akong naibibigay. Wala. No. So wala kang planong magbigay ng pangalan sa kanya? Well, siguro, kung confirm po to, kasi wala naman, ang BACC, hindi naman to authority. Yes. We just receive information. Pero sa amin dito, ay nakikita lang, naririnig namin sa mga communities, at saka yung mga, lalo ng mga nahuhuli, yung mga nakakulong, yung mga nakakulong. Yes. Doon ka makakuha ng information eh. Kaya sa tingin ko, si General Bato, doon nakakuha ng information sa mga nakakulong eh. Ay mga nakakulong minsan nag-ano pa rin nagtutulak pa rin. Oh yeah. You see, Daniel, illegal drugs is really been a mess. Yes, Yung fight. Imagine that, saan ka nakita New Bilibid Prison, nagkaroon ng construction ng mga, merong dong kantahan, merong mga May recording jacuzzi. Ando doon pa mga makakapasok pa mga ano mo na, yung mga Tilapia. Tawag nila doon, tilapia. Tilapia. Oo, tilapia tawag nila doon. okay. Tapos Mga prostitute. Diba? yung mga droga, nakagawa pa ng mga droga. I mean, it is only under the Aquino administration to na lumago. Did Aquino ever, in his State of the Nation, address the problem of illegal drugs? Dito lumago eh. Kaya nakikita ko dito, alam mo, I'm just surmising. Sabi ko, Diyos ko, ano kaya sasabihin po sa State of the Nation address? The State of the Nation now on illegal drugs is really very, very alarming. We are nearing to becoming a narco state. Pero ang isa ngayong tinitignan dito, pro-death penalty kayo. Gustong maibalik yung death penalty. But of course, babalik pa din tayo dun sa usapin ng okay, tama ba naman ang mahatulan kung sakasakali? Because it has something to do with the judicial system as well. Baka mamaya meron kang hinatulan ng death penalty, dahil lang pala nalagyan naman yung huwes. Di ba kawing-kawing tong mga lahat ng to? Ngayon, merong freedom of information pero sa executive. Di ba? Dahil yan ang isinulong at pinirmahan na ng presidente. Masaya ngayon yung maraming masaya ngayon because of that. Pero you have to think about the legislative and the judiciary as well. So, paano nakikita nyo ba na panahon talaga para mag-death penalty na? Well, dapat talaga. Kasi nakikita namin, alam mo yung tinanggal ni former President Gloria Macapagal Arroyo, yung death penalty, doon naging grabe. Because nawala na po yung fear. But just the same, how's the judicial system? Well, again,
debate na naman yan. Sinasabi nga namin 2006, nanalo kayo. Amen. Dinabolish na nga death penalty. Pero sabi nila, the only way daw to have a parang tamang paghatol, resoluteness of arrest, ibig sabihin, tama ba inaresto mo? Yes. Kompletong ebidensya. Resoluteness of prosecution, yung paghahatol, yung mga at saka yung sa judge, resoluteness of judgment. Now, alam mo, Daniel, meron po tayong decision ng Regional Trial Court, lower court yan. Meron pang aapila pa po yan sa Court of Appeals. At saka i-review pa ng Supreme Court yan. So, siguro naman nahihimay na ng gusto yan. Pero with your experience, nakita naman ninyo, di ba? Marami na kayong tinulungan na may mga kaso, lumapit sa inyo. Are you happy now with the judicial system? Kasi makasabi mo yan dahil kayo naging laman ng korte. Correct. Alam mo, honestly, hindi. We have a rotten and corrupt justice system. Matagal na namin sinasabi. I've been saying that. Rotten, bulok ang ating judicial system. But of course, this is separate from the executive. Exactly. Kaya that's why, yung unitary form, meron kang executive. Si Presidente Duterte ngayon namumuno. He's really setting the example. Tingnan mo, inunahan niya na Kongreso eh. Doon sa FOI? Yes. Oh my God, come on, lawmakers. Anong ginagawa nyo? Panahon ni Aquino, dapat ayusin na yan. Pangako ni Aquino yun. Never. Here comes a president na, my God, yun lang ang tatamaan dito, yung mga under ng executive branch. Yes, wala yung ano. Nako. Kasi natalo si Erin Tanyada sa FOI niya eh. Precisely. Kaya talaga, maswerte tayo na, okay, anyway, judicial. Doon tayo sa judicial. Sinasabi ko, bulok. Hey, Sereno, please, Justice Sereno, do your work. Sabi ni Presidente, you do your work, I'll do mine. Ang liwanag ng mensahe ni Presidente. Tatrabahuhin ko yung aking trabaho being the chief executive of this country, you do yours. Katulad kasi judiciary. Ang bagal-bagal pa rin, Daniel. Ibig mo sabihin ngayon, with what you're saying, hindi ginagawa ni Sereno ang trabaho niya. Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Luzon. Kasama po natin Dante Jimenez, founding chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ingat ka lang sa pagsagot mo. Baka makontempt ka na naman. Are you saying na hindi ginagawa ni Justice Sereno ang trabaho niya? Ang sinasabi ko po, ang ating judicial system, of course, ang head dyan, is so happy, is the Chief Justice. Under niya ang RTC. Under niya MTC. Lahat na korte. So hindi ka In happy fact- kay Sereno? In fact, under pa rin niya ang Sandigan Bayan. Oh. Recently, kita mo nangyari. Binalik, hindi pa nga na-desisyon ng Sandigan Bayan, di ba? Ang kay Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? In-overrule na nila. Sabi, acquitted. Anyway, that's beside the point. Sinasabi ko ganito po. Ang judicial system headed by Justice Sereno must do their work. Pabilisan nyo po ang proseso ng justice system. Dahil dyan po sa korte, sa iba-ibang korte, ang daming delaying tactics dyan. Kaya sinasabi ko, masama loob namin, kami mabiktima, dahil nga sa 6 feet below the ground na yung mga mahal namin sa buhay, while yung culprit naman can do his thing, kill the time. How do you kill the time? Postponement sa korte. Postponement sa korte. Delaying tactics yan. Marami mga firms yan, tinatawag na firms, mga mayayaman na mga firms, mga abogado. My God, they can pay, kung yari ikaw mayaman, nakapatay ka, punta ka lang sa firm ni siguro, firm ni Tanyada, ni Erin. O, kunyari, sisingilin ka niya ng mga ilang milyon. And then, doon sa pagsingil yan, andyan dyan na po yung kanilang mga kagimikan. What I'm saying here is po ganito, the Supreme Court, okay, must do their job. So hindi ka nga happy kay Sereno? Well, as far as the system is concerned, not. So, Sereno, tao yan eh. Gusto mo bang si Sereno i-impeach din? Well, I don't know. Sa akin dyan, let the other sector or
justices or whatever, kung nakikita nilang mali yung ano niya, pinagagawa at impeachable, why not? Sa akin yan, yung system ako galit. Pero ngayon, kagaya niyan, na-acquit si GMA. Happy ka ba? Well, say ganito, may loopholes kasi yung anti-plunder law natin eh. Oo. Kasi pero dati, ginaganyan mo yan, di ba? Oo. Oh, tapos ngayon, si President Digong gusto naman siyang bigyan ng ano dati ng clemency, ng pardon. Kung binigyan ba ng pardon at tinanggap, magiging happy ka pa. Sa tingin ko naman si Presidente being a lawyer, Oo. hindi naman niya gagawin basta-basta yung ganun. Ang problema dito, kasi sabi ko, sistema. Oo. At ang problema po dito, may mga butas ang anti-plunder law, which is Republic Act 7080 ata to. Trabaho, let's go now to the legislative. Yung mga lawmakers natin, congressman, senators. Alam niyo po ba mga kababayan, bakit mahina ang ating lawmaking body? Ang composition, tingnan niyo po, may boxer, may basketball player, may mga artista, hindi naman mga abogado. Diba? Okay, that is your right. Karapatan ninyo yun. Kasi popular kayo, panalo kayo, may pera kayo. But the thing is, look at the quality of law that this House of Representatives and the Senate has given us. So sinasabi mo, may butas doon sa plunder. Yeah. Pero ngayon ba, magsusulong ka pa rin na makasuhan ulit si GMA? Kasi pinupush ninyo yan dati, anti-corruption. Well, alam mo, una honestly, hindi sa amin nakarating yung kaso ni former President Arroyo. Oo. Okay? Ang makapasok sa amin noon, nakapunta yung kay Estrada. It was VACC who filed the plunder against Estrada. Nakita mo naman, Daniel, hindi sa pagmamayabang. Convicted beyond reasonable doubt yung si Estrada. Tama? So, ngayon, balak niyong kayo magkaso. Baka kung kayo magkaso naman, ma-convict naman. Well, kung meron sa amin lalapit, tingnan natin ang mga dokumento. Why not? Kung meron na mga papeles. Correct. Pero merong mag-ano sa amin. Kasi, alam mo, Daniel, naging trabaho na ng ombudsman yan eh. Yes. Okay, kay Morales. So, I think sila na yon. That's their Kay ballgame. Morales ba? Masaya kayo sa BACC? Okay, at totoo lang, ang ombudsman. Ombudsman not Morales. Sa ombudsman? No. Okay. Ang dami mga corrupt na mga ano dyan. Mga lower rank sa mga ano. Nako, dami. Dapat po i-check yan ni Morales. Hindi kami masaya. We've been filing a lot of complaints against several government officials. Inaabot po ng siyam-siyam. Okay. Sa mga ini-appoint ni President Digong ngayon, kanino ka hindi masaya? So far, I give them all the benefit of the doubt. Let us finish the 6 months. Okay. From there, I will tell you at VACC will now say something about the performances because una-una, sabi niya, drastically he will give a big change dito sa mga illegal drugs na nag-umiral sa ating mga communities, including barangays. 93% of barangays in Metro Manila alone are drug-infested. Nationwide siguro, I would say about 70 or 80%. Pero ikaw, payag ka na ba na pag yung mga drug lord na yan, yung mga talagang recidivist na mga drug pushers, payag ka na ba na pagpapatay na lang yan kaysa dumating pa sa korte? Dahil sa korte, medyo sabi mo nga, nadidelay pa. Pag patay na lang. Hindi. Sa akin kasi, anything pagka lumabang ka naman sa pulis, that is considered regular sa pulis. Di ba? Pero alam mo din naman yun, dahil dati, kung iba sigurong panahon, iba sigurong administrasyon, sisigaw ka na ng, teka muna, rub out yan. Dahil alam mo naman kung gaano kadali yung, galaw mo kamay mo, papabarilin na kita. Dahil ginalaw ko kamay, mamalay ko bang toothpick ang bubunutin yan, di ba? Kung may testigo, lumapit sa amin yung testigo. Sa BACC, yes. We will help. We will push for investigation. So far naman, wala eh. Now, ganito yon. Sa akin, nakikita dito ay dapat talaga ang mga pulis natin, ayusin nila talaga ng tama ang kanilang gagawin. Yung mga operations nila. If they don't follow the rules of engagements na tinatawag nila, at may technicality. Katulad dito, example, pinuna ko yan eh. Doon sa may Quezon City. Imagine na may nahuli sila.
ang focus kasi dito dapat sa likod. Para immobile ka, hindi ka makagalaw. Sabi nung police, yung escort, dinala sa kotse, nag-request daw yung mama, yung suspect, sa harapan. Sabi nga ni General Bato, nag-request lagay sa harap. Pinagbigyan. Nag-request, pinagbigyan. Nangagaw. Don't you know, pag pinagbigyan yan, at dinala sa harapan, that is already the license to kill. Hindi, Don't do that. Ibig sabihin. Hindi, kasi yun ang paraan nga para makalaban, di ba? Wag mong kaya nga, that's why, wag kang magpapalagay ang posas dito. Pag nilagay mo posas mo po dito, bilang na oras mo. Hindi nga, yun nga. Sabihin, kung ikaw yung hinuli, sabi mo, hinuli hindi, dito ako. na ako kamo. Sa likod na lang kamo. Likod na lang po, please, wag. Gapos nyo na, kamo ako lahat. Hanggang mo ba ako? Pero pagka, sir, ang hirap naman. Huwag ka na magreklamo. Ano gusto mo? Kasi pagka ginano mo yan, may opportunity ka to grapple the firearm. Di ba? May opportunity siya na barilin siya ng pulis. Di ba? May opportunity ng pulis. Pero ikaw ba, saan ka pwesto ngayon? Saan ka ba na madidinig na, ang bagong secretary ng ganito, secretary ng gano'n? Wala. Alam mo, Daniel, honestly, ako tumulong kay Presidente Duterte because I believe in him. Ako naman naniniwala naman ako doon. Okay? Dahil from the very beginning. Hindi sa pwesto, hindi sa posisyon. I know that. But alam mo, it's something na, kasi you don't need to explain that to me. Dahil ako naman, I have known you for quite a while. Medyo alam ko naman na kung ginawa mo isang bagay, hindi dahil naman meron kang tinitignan na isusukli sa'yo. Dahil ang dami na ho kasing tinulungan din nila Kadante doon sa mga iba't ibang mga crimes, kagaya ng mga naging biktima ng iba-ibang mga krimen. And talaga namang wala namang hinihintay yun na kapalit or anything. Pero, of course, hindi naman maiiwasan yun na kung ako ang presidente, tumulong kayo sa akin, nakita ko sinseridad ninyo sa mga ginawa ninyo para makarating ako dito sa pagiging presidente. Of course, there are things na alam kong pwede mong gawin, kaya mong gawin. Hindi ba naman kita kaya pwedeng pagkatiwalaan? Saan ka ba pwedeng tingin mo ay maging epektibo? Dahil di naman pwedeng VACC na lang forever, di ba? Wala naman forever dyan. So, hindi. Gusto ko forever ako sa VACC. But just the same, sabi nga, may ibang avenue na pwede mong mapalakas na makatulong ka sa Volunteers Against Crime and Corruption. Well, hindi lang naman siguro sa VACC, kundi sa pangkalahatan na sa akin, kung whatever would fit my expertise at yung advocacy ko. Yes. Siguro pag-iisipan ko, Daniel. Pero sa ngayon, wala pa. Si Captain Dino? Well, I don't know. Pero of course, Captain Dino... Nasaan na ba ngayon si Bubot? Andiyan, sabi pa na. Siya pa rin ang chairman ng VACC. Nawala bigla. Hindi, very busy yun. He's helping actually the president pagka mga pupunta sa OFWs. Siya pinapadala. What do you expect now sa zona ni Presidente? Ito. Kasi actually, walang nakakaalam din ng... At sabi nga ni Martin, balitaan ko sa television na siya ang gumawa ng kanyang speech. So again, ito po yung siguro makikita natin ano yung nasa puso niya. Okay. Ako lang sa akin, assumptions lang to. Kasi you talk of state of the nation. Ano ba estado ng bansa natin? It's really a mess. Total mess po. From peace and order hanggang governance. Governance, kaya nga dami mga kurap po. Andiyan dyan po yung illegal drugs at krimen. So total mess talaga. Hindi maganda talaga ang takbo ng ating bansa. Imagine ilang days pa lang siya, 25 days. Sabi nga nila, ang honeymoon period daw is 100 days. Pero sa kanya, there's no such thing as honeymoon days. Kaya this why, kita mo yung freedom of information. Nagbigay na siya ng ehemplo sa Kongreso. Congress, I did my job, you do yours. So anong gusto mo matouch niya sa zona? Sa akin, matouch niya sana yung forma ng gobyerno. Kasi practically, ito po ng ating bansa ay na-master na ng mga oligarchs, yung mga mayayaman, yung mga talagang powerful. Ang
lahat na sangay ng gobyerno. So, kaya na lang talagang i-corrupt. So speaking of forma ng gobyerno, nakita ninyo ngayon, kadami-dami na tumalo na naman sa PDP laban. Alam naman ninyo, talunan ng talunan kung saan at para mga paru-paro ng kulasisi ng hari, di ba, lumilipad at dumadapo kung saan, di ba? So, happy ba kayo sa ganun na after nung nanalo yan, gagravitate doon sa kabila? Latest yata, si Ibardone, lumipat na. Sabi ko sa iyo. Daniel, ganito. Tawag dyan kalakaran ata yan yan ang sistema yan ang naging ugali Kung sino po ang presidente. Bakit po maraming gusto maging presidente, mga kababayan? Bakit? Because he holds the pars. Sa kanyang power of the pars, kahit na ang galing yan mag-umpisa sa House of Representatives for study, blah blah. Dapat sa kanila. Sa palila mag-release, tinan mo si Abad. Kinasuhan namin si Aquino at saka si Abad on the dot. Itong inimbento nilang Disbursement Acceleration Program. Recently, 2 weeks ago, kinasuhan namin. Makakasama kami ng mga progresibong makabayan. O bakit? Imagine, sabi ng Supreme Court, hey, illegal po yan, unconstitutional. Ano mong ginawa? Yung mga savings na sinasabi. O hindi pa nga tapos yung yung fiscal year. Sabi 6 months pa lang. Yung 6 months na yun, may savings na yun. Kukunin na ng presidente. My gosh naman. Sabi para bang di ba sa Kongreso, alam ni Congressman Erin to yung, di ba dapat babalik mo yan sa sa Kongreso para sa appropriations. At saka yung pera, yung savings yan, ibalik mo sa Treasury. Sila hindi. Niretain nila sa sarili nila. Ito hinaharap niyang kaso si Aquino at saka si Abad. Very bad, Abad. so ngayon, ang gusto nyo din ba mapalitan yung kagaya niyan, makapagsulong ng anti-dynasty, makapagsulong ng anti-turncoatism? Are you for all of this? Well, these are political, pero hindi ko expert. But let Congress do that. Kasi pagka binalangkas mo na yung form of government, mapunta na sa federal tayo, whatever form. Kasi ang federal system, maraming forma Mayroong federal presidential, parliamentary federal, etc. etc. Trabaho na po yan. Ang akin lang apela ganito. Kung gusto nyo po maging con delegate, pwede po ba marunong kayong namang bumalangkas ng batas? Hindi po yung kasi baka, siyempre elected yan Baka naman ilalagay nyo dyan. Dahil pogi, artista, boxer, basketballista. Ano bang expert? Ang gagawin lang ng mga basketballista at mga boxer na yan, ang dami kong lawyers dyan, Si Atty. Tanyada, kukunin ko. Atty. blah blah blah, etc. etc. Kayo gumawa ng batas, ng proposal. So, ayaw mo nang lumaban si Manny Pacquiao sa boxing? Kaibigan ko si Manny, pero alam mo, may kanti akong kasi sa pagiging lawmaker. It doesn't suit him. Pero anyway, karapatan niya yun, maging senator. Ang ganda na title, Senator Manny Pacquiao, di ba? Senator Dante Jimenez. Alam mo, Daniel, hindi ko pa natapos yung kwento ko. Balik ako sa bahay. Nasa FB na pala yung pagka-senator ko. Hindi ako pinatulog ng misis ko sa kwarto. Outside di Colombo ako. Hindi totoo. My God, sabi ko, ano ba to? Ito na. Ito, pwede ko siguro i-share na sa inyo to. Unclassified na natin to. October 16 yon. October 17 is a Saturday. October 18 Sunday. Ito na ang telepono ko, nag-ring na. Si Bongo. Sir, kausapin ka raw ni Mayor. Sabi sa akin ni Mayor Duterte doon, Senator Jimenez. Sabi siya, pambihira naman. Sabi ko, hindi ka naman pala tatakbo Sabi niya, hindi, tutuloy natin ang laban. Hindi kung nagre-rebelde pamilya mo, nagre-rebelde rin ang pamilya ko. Hindi ako nakausap na ng misis ko. Okay. Hindi totoo. My sisters, brothers, galit sa akin din. Si Merly Jimenez, kaibigan ni Erin. Hindi ako nagalit pa sa akin. Ba't hindi ka nagkukonsulta? Major decision yan. Sabi ko, hindi, i-ano ko naman yan, i-withdraw ko. I withdrew it after 2 weeks. Anyway, dahil di ka makapasok sa bahay nyo? Hindi ako pinatutulog na misis ko sa
Kumbaga, parang ngayon, doon sa punto na yon, doon nag-umpisa na nabuo na rin na, okay, tatakbo na si President. Hindi ko pa alam. Basta sabi niya, tuloy ang laban. Maraming ibig sabihin tuloy ang laban. Totoo yun. Ngayon ko lang na-reveal to sa... So ikaw ngayon, paano mo ngayon iniisip na ituloy ang laban ng VACC? Well, of course, maganda to dahil ang presidente natin ay pro-victim. Okay. Pro-victim siya eh. Ayaw niya ng illegal drugs, ayaw niya ng krimen, at ayaw niya ng corruption. Pasok na pasok po sa advocacy. Kaya lalo po lumalakas ang loob ng mga members namin. At lalo kami lalakas ang loob para lalo na sa freedom of information. O mag-ingat na po yung mga public works, customs. Ilabas din yung mga dokumento nyo. Papakita ko kay Attorney Erin Tanyada yan. At di ba pa mga abogado? Nako, wala na kayong may tatago sa procurement. Madali hindi tayo mahirapan na makuha ng documents. Well, before I let you go, nadidinig natin kayo ay talagang nagsusulong ng laban sa krimen. Pero ngayon parang tipong nagiging bukang bibig na yung kagaya halimbawa, sabi ng presidente, huwag mong pasilip sa akin, papapatay kita. Tapos sabi naman ni Nick Fildon, the first idiot that I will catch, I will personally kill. So, sabi naman ni General Bato, huwag silang umagano dahil patay sila. Parang ang bukang bibig na ngayon kahit sa madinig mo sa sa kalye, huwag ka loko-loko, patay ka. Ikaw, sige, ayaw ko tumigil, patay ka. Anong stigma ang nakikita ninyo ngayon dito na maaaring maiwan ito sa society? Especially, you're actually on the side of the victims. At alam natin na kung minsan ay talagang may mga biktima, Chairman. Alam mo, Daniel, even the Catholic Church, in their mga pastoral letters, sabi niya, thou shalt not kill. Pambihira naman si BCP, pumapil na naman kayo. I mean, umiepal eh. Thou shalt not, alam na po namin yan. That's one of the 10 commandments. Ako, Katoliko ko. Madideklara ka na erehing nga eh. Well, sabi ko naman, ano ba itong CBCP? I'm talking of the CBCP. Masyadong epal. Pwede ba? You do your thing, you do your job. Ayusin nyo inyong mga constituents na mga Katoliko. Ang dami ilan ba persento Katoliko? 90%. Yung iba po, wala na. Hindi na nagpupunta na simbahan. Iba dyan, ang dami pong kumikimit ng krimen. Magkukumpisal. Oh my God, I'm heartily sorry, blah, blah, blah. Pagkatapos, papatay. Magsa-sign of the cross bago magnakaw. Nakita mo yun? I mean, hindi. Bago maghitit. Bago mag-itit, sign of the cross. I mean, tama po yung obserbasyon ng iba. You're being hypocrites. Now, death penalty, ito yun. Ayaw nyo siyempre ng death penalty. Alam nyo, bishops, kayong mga sa CBCP, ito po. Pag nag-improve na po ating law and order, peace and order, at blah, 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 ako na po, let's say, awa ng Diyos, mapasa itong death penalty. Kaagad na, immediately. Because the only fear of criminals is death itself. Kasi katulad yan, sinunog na yung anak, ni-rape na, pinatay pa, susunugin pa. Daniel, come on, ano gagawin mo? Sa na-identified, positively identified na rapist at mamatay tao. Tell me, you answer me now. Ano gagawin mo doon? Uli mo. Diba? Na-identify mo, di uli mo. Diba? Tapos? Di proseso mo. Sabi nga, rule of the law. Pag lumaban, well, good. Diba? Good, and then ang Daniel Rason. Pero, ay, di ba yun ay sinusulong ng VACC? Kayo ba, ano ba sinusulong nyo? Halimbawa, na-identify yung isang pumatay, yung nanggahasa, yung anong ginawa, na-identify, nakita ngayon, halimbawa, nahuli, identify dyan. Ang VACC, ano ba sinusulong? Sinusulong nyo ba, patayin agad? Tama ka doon. Just, yung gagawin mo, ganun din gagawin namin.
Pero, remember din yan, hindi lahat tayo pare-pareho utak natin. Okay, kaya nga, di Punta ba? ka doon sa mga lugar, mga mahihirap ako. Ilan na nagpunta sa amin sa basis humingi ng tulong. Una, ganado, bla bla bla, tulong. Later on, nung sinabi na namin, kasi may orientation yan eh. Ito po ang anuhin natin ha. Amin dito, walang compromise. Number 2 po, talagang pagtsatsagaan natin sa sistema. Ganito. Sir, finally, how many years po ba ang paglilitis? Well, sa amin po dito, pinakamabilis na yung 3 to 4 years. Ha? Ganun Or ba 2 years, or 2 years. Pambihira. Pero, si Dina nagre-reklamo. No. Oo nga, meron 2. Pero pambihira yun. Pero yung average is 4, 5. Pag narinig na nila yun, alam mo, Daniel, hindi na bumabalik. Because they know. No, but with what you're saying, Kadante, no? Simple lang yung pro-death penalty kayo. Okay. But death penalty comes with the rule of law and the process by which you will be meeting your end through the penalty of death. Diba? Kasi hindi naman yung kung may death penalty, identified ko to. Ikaw talaga ang nanggahasa, ikaw pa sumunog, ikaw pa then pam! So that's not death penalty. That is summary execution. Diba? So what I'm saying is, with these things na sinasabi ninyo, death penalty, babalik pa din tayo dun sa sinasabi nyo naman na bulok ang sistema ng judikatura. Ibig sabihin, dun pa rin. Kahit na nandyan ang death penalty, kung bulok ang sistema ng judikatura, pag may pera, kakawala. Diba? Pag malakas ang kapit, nakita nyo naman, kaso ng, diba? Kaso sila Barameda, etc. You have your experience. Yeah. So, anong depekto? Hindi ho ba sa judicial? Sa judicial. So, ang uuwian pa rin natin actually is kahit na ako nasa executive, wala akong magawa sa judicial system. So, it boils down to patayin na lang natin. Ganun ang ginagawa ng iba. Hindi na nga bumabalik. Pero sa amin, sinasabi naman namin sa kanila, pagtyagaan natin ang sistema. Pero we will make sure na hindi kayo maloloko. May mga ganun naman po mga Pilipino, mga victim, mga survivors sa tawag natin dyan. Pero dahil nga sa kahirapan ng buhay at sa gastos na rin, alam mo magkano gagastos yun? Mag-murder? Mahal. Abutin ka siguro ng mga 400 to 500,000 pesos. Wow. And that includes Kabuhayan na yun. kabuhayan na yan. That includes pamasahe, Yes. pamasahe, pagkain, Lalo na kung mahirap yung tao. Diyos ko, mga documents, mga ganun. Siyempre, mahirap po. So with all of this, what's your message to our countrymen, especially yung mga biktima na kagaya ninyo? Because we know you're coming from a heart na hanggang ngayon, each time na napapag-usapan yung nangyari sa inyo, I suppose merong kurot dyan lagi dahil kayo nga ay biktima rin ng isang karahasan na ang isang naging ugat din, droga. Diba? So, now na medyo mataas yung pag-asa ng ating mga kababayan, what can you tell them, Kadante? Okay, unang-una po, yung mga biktima po ng mga karahasan, mga krumal-dumal na krimen po, yung mga let's say murder, no? Rape with homicide, yung mga ganun po mga krimen, carnapping with homicide, kidnapping with homicide, mga ganun po. Ang akin po maipapayo sa present situation po natin ganito. Ngayon po na may bago tayong presidente, na may political will po, unang-una, hingin ko po ang dasal ninyo sa kanya. Kasi alam mo naman, may edad na rin si presidente. And we're all temporary in this world. Kahit ako, pag alis ko dito siguro, baka may mga naka-standby na diyang hitman sa akin. But you see, ganito po yun. Pagtyagaan muna po natin ang sistema dahil I'm pretty sure President Duterte will address the Congress and the people na you do your job and pwede ba bilis-bilisan ninyo? Because our countrymen really is suffering so much. Ang dami pong mga mahihirap. Ang dami pong wala ng pag-asa sa buhay. Sa Mindanao po doon, ando doon ang mga mas grabe problema ng Mindanao. At then of course, iba pag mga lugar natin. We are blessed that at least ngayon, meron tayo pong pwedeng paghugutan ng lakas ng loob. Ng lakas ng loob. At sana ay magtulong-tulong tayo. Marami pong paraan. Hindi kailangan ikaw may ma-appoint sa isang posisyon na ganito. Ang sinasabi ko nga po ganito. Kayo po mga elected officials in government,
don't make your being elected sa posisyon ng senator, even vice president or president, governor, congressman, na paging paraan ninyo para yumaman kayo. Huwag niyong gamitin po yung posisyon na yun. Even maging lalo na appointed kasi mabigat ang instructions ni Presidente sa mga kabinete niya na sundin nila ang kanyang utos, ang kanyang example. At yan po ay talaga kung yan na nakita kayong mga kurap po dyan, bumabalik sa ulit sa dati, isumbong niyo po sa kanya. May hotline siya, in-establish. Kung wala pong makinig, punta kayo sa akin sa BACC. Open po kami. Punta kayo kay Danny Lason dito sa programa niya. Makakarating po yan. Pero importante po dito, huwag natin gamitin po ang posisyon natin for our advantage. Imagine, governor ka, mayor ka, ikaw nagsasign ng mga permits. Pagkatapos meron kang conflict of interest, nagnenegosyo ganito, etc., etc. Mali po yun. This president will practically change yung tinatawag na kalakaran. Yung masama pong mga nangyayari sa ating lipunan, from government, even to private, at saka sa individual. Ako, umaasa ako ng malaki sa kanya sa pangako niyan 3 to 6 months. After 6 months po, sa January 1, 2017, pag wala pong nangyari sa kanyang pangako, then, babalik ako dito sa programa mo at sasabihin ko sa inyo, mga kababayan, kung ano po ang nararamdaman ng VACC at ng inyong abang lingkod. Sa ngayon po, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang Kongreso, gawin nyo talaga ang dapat yung gawin. Bumalangkas kayo ng mga batas para mas mapalakas ang ating pong ang ating mga batas. Hindi yung mahina. Tulad ng plunder law. Amend po natin yan. So marami po magagawa tayo. Sa judiciary naman, address ko po sa inyo, pwede po ba? Bilis-bilisan natin. People now, victims are now impatient to get justice. So yun lang po. May God bless us all. Maraming salamat, Kadante, for the time that you have given us. And you're always welcome sa programa. O yan, so Volunteers Against Crime and Corruption Founding Chairman Dante Jimenez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.